Maupo po ang lahat at makinig sa homilya. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit. Kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po naman. Pakibati po ang katabi ng magandang umaga. Ito po ang pinakamahirap na utos ng Panginoon sa pangkadahatan. Masaya namang mabuhay dahil may kasama tayong mga tao. Napakalungkot naman kung walang kasama. Pero dahil tayong lahat ay mga tao, may kanya-kanyang ugali, gawi, pagpapahalaga, kilos, darating at darating ang mga hidwaan, alitan, samaan ng loob. Alam ito ng Panginoon at itinuturo sa atin ng Panginoon ang daan sa pagkakasundo at kapayapaan ng buhay. Iba't iba ang sitwasyon ng samaan ng loob. Anak na barumbado, magulang na nagpabaya sa anak, biyanan na buwisit, kapitbahay na buwisit, mga taong magaling mangutang, pag sinisingil mo ay galit pa, mga naninirang puri, mga taong ginawan mo na nga ng mabuti, ang igaganti pa sa iyo ay masama, asawang nagtaksil, mga taong sakim at nangangamkam. Maraming sitwasyon ng buhay. At masakit kapag ganito nangyayari sa atin at marahil, kuminsan, tayo rin ang nakakasakit. Si Abraham Lincoln po ay mayroong Secretary of War nung panahon na siyang Pangulo, si Edwin Stanton. Nagkaroon po ng Civil War kasi ang plataforma ni Abraham Lincoln ay abolition of slavery. Napakarami nung alipin na parang hayop lang sa Amerika. Nang siya po maging presidente, kasi Kristiyano si Abraham Lincoln, sabi niya, kailangan alisin na itong pang-aalipin na ito. Maraming nagalit ng mga landlords kasi marami silang mga alipin. Nagkaroon ng Civil War. Ang secretary ng kanyang Secretary of War ay si Edwin Stanton. Galit na galit si Edwin doon sa isang general. Sinumbong niya kay Presidente Lincoln. Ang sabi ni President Lincoln, daman-daman niya yung galit ni Secretary Stanton. Kung ako sa iyo, isulat mo lahat ng iyong galit, sama ng loob, ibuhos mo sa papel. Pahayag mo ron. Doon mo isiwalat lahat ng iyong nararamdaman. So, sumunod naman ito si Secretary Stanton. Nang matapos na, balik siya kay President Lincoln. Sabi niya kay President Lincoln, Mr. President, tapos na po isulat. Nakangiti si President Lincoln, sabi niya, so, what are you going to do with that letter? Ano ba gagawin sa masulat na yan? Papadala ko po para mabasa niya. Ang sabi ni President Lincoln, hindi. Sinasabi ko sa iyo, dalin mo sa pugon, sunugin mo na. Hindi ba maluwag na loob mo ngayon kasi naisiwalat mo na? So, ganun pong kabuting Pangulo si President Lincoln. Marahil po sinusunod ni Lincoln ang tagubilin sa aklat ni Sirach. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Napakinggan po natin kwento sa Ebanghelyo, di po ba? 10 milyon ang utang ng isang tao, pinatawad siya ng hari. Yan ang Panginoon. Ito naman pinatawad, 500 yung utang ng kapwa, hindi pinatawad. So anong nangyari? Galit na galit ang hari. Ang dami-dami mong utang pinatawad ko. Ito naman, 500 lang ang utang, hindi mo napatawad. So ganun po tayo. Magbalik tanaw tayo sa buhay natin. Dami-dami nating kasalanan. Sabi nga ng sumulat ng Salmo, kung bibilangin mo, Panginoong Diyos, ang aming kasalanan, walang sino mang makatatayo sa iyong harapan. Subalit nasa iyo ang pagpapatawad at dahilan dito, ikaw ay aming pinupuri at pinasasalamatan. So ito po, inaasahan sa atin ng Panginoon na kung paanong tayo pinatawad, patatawarin din natin ang ating kapwa. Magbalik tanaw tayo sa buhay natin. Haharap tayo sa Diyos palang araw. Habang naririto tayo sa mundo, balikan natin ang ating kalooban. Meron pa ba akong galit, sama ng loob? Hilingin natin sa Panginoon na mapatawad natin ang mga taong nakagawa sa atin ng masama. Ikalawa, ang pagtatanim ng sama ng loob at galit ay masama sa ating kalusugan. Ito po'y napag-aralan na ng maraming doktor.
Ang pagtangging magpatawad ay pagpaparusa sa sarili. Kapag tayo nagagalit, sumisikip ang ating dibdib, humihigpit ang ating paghinga, at unti-unti tayong pumapangit. Kasi bumabaka sa mukha natin lahat ng ating galit. Ang pagpapatawad ay mabuti sa kalooban, gagaan ang iyong dibdib, luluwag ang iyong paghinga. Aaliwalas ang iyong mukha. Meron po isang 83 years old na babae na in-interview. Masiglang-masigla yung babaeng ito. At mukhang masaya sa kanyang buhay. So sabi sa kanya nung nag-interview, Lola, ano po ba ang sikreto nyo? Mukhang napakasaya nyo at napakalusog nyo. 83 na kayo. Simple lang ang aking sikreto. Sabi niya, kapag ako'y nagagalit, sandali lang. Pagkatapos ko magalit, okay, tapos na yun. Kasi sabi niya, ang buhay para tayong maakyat sa burol. May dala tayong backpack. Yung bawat galit, parang bato yan, inilalagay mo sa backpack mo. Pag inipon mo ng inipon yan, mahirap umakyat sa burol ng buhay. Kaya sabi niya, madali ako magpatawad kaya magaang-magaan ang aking kalooban. Pangatlo, ang nagpapatawad, sabi ng matandang ito, ng lolang ito, ay ganap na nagtitiwala sa Diyos. Sabi niya, kapag may gumawa sa akin ng masama, sasabihin ko na lang magdarasal ako, Lord, nakita mo yun. Please take care of it. Bahala na po kayo and bless them. Ang mga taong tulad ni Lola ang saksi na posibleng magmahal, umunawa at magpatawad. Na may grasya para magsikap maging ganap tulad ng amang nasa langit at isabuhay ang ating pagiging mga anak ng Diyos. Ito po yung dahilan, bottom line, bakit iba ang turo ng Panginoon. Sa mundo, kung ang susundan lang natin silakbo ng damdamin, pag may nakagawang masama, gusto natin gumanti. To get even, yan ang ating gustong mangyari. Pero sa Diyos, galing sa langit ang tinuturo niya sa ating pagpapahalaga. Kasi nga, tayo ay mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay marunong magpatawad. Pinakita sa atin ng Panginoong Jesus ang halimbawang ito nung siya'y nasa krus. Isipin niyo naman po yung hirap ng Panginoon. Yung ginawa sa kanya, pinagsasampal, tinadyakan, dinuran, kinurunahan ng tinik. Pagkatapos, pinagpasan pa ng krus, tinuya-tuya, dinala sa Golgota, hinubaran, ipinako, nanghihingi ng tubig, ang ipinainom ay suka. Hanggang sa huling sandali, sinibat pa sa dibdib. Pero anong sabi ng Panginoon nung siya'y nasa krus? Patawarin mo sila, Ama, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ang Panginoon nating sinusundan na napakabuti. Idalangin natin ang mga sama ng loob natin sa buhay upang tayo gumaling. Mamaya kapag ikaw ay nagkomunyon at meron ka pa ring matinding sama ng loob, bigyan pansin mo yung sinasabi bago magkomunyon. Only say a word, and I shall be healed. Magsalita ka lamang, Panginoon, at ako'y gagaling. Lahat tayo may sugat, ako rin may sugat, pinagdadasal kong gumaling lahat yon. At sa banal na misang ito ang ating dalangin. Pagalingin mo, Diyos, ang aming mga sugat ng puso at relasyon. Patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad mo sa amin. Pagnilayan natin ang mabuting balita.